Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Welcome po sa bagong programa ng Hope Channel Philippines. Ang devotional program na ito ay pinangungunahan ng Pangulo ng North Philippine Union Conference, si Pastor Romeo Mangiliman. Ang mga mensaheng kanyang ibabahagi sa atin, naway magpaalala sa atin anuman ang ating pinagdadaanan, ang ating Ama na nasa langit ay hindi tayo pababayaan. Iba-iba po ang ating mga suliraning kinakaharap, iba-iba ang mga problemang ating pinagdadaanan. Ngunit sagana sa mensahe ang Biblia na pwede nating panghawakan na nagpapaalala na ang Diyos ay hindi tayo kailanman pababayaan. Sana'y sa mensaheng itong ating mapanood at mapakinggan ngayon, makatulong upang maging matatag tayo at matibay sa buhay na ating kinakaharap ngayon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kaibigan, ikaw ba ay nakaranas ng malaking kapagsubukan sa buhay mo? Na tila baga ayaw mo nang mabuhay sa mundong ito. At pagkatapos meron kang katanungan, nasaan ang Diyos nung ako ay nasa ilalim ng malaking pagsubok? Katulad ng footprint in the sun, na samantalang ang lalaki ito ay naglalakbay siya, meron siya nakikitang 4 na bakas. Subalit nung dumating na ang malaking pagsubok sa buhay niya sa kanyang paglalakbay, bakit ang wika niya, ang nakita ko ay 2 bakas lang, nasaan ang Panginoon sa gitna ng aking malaking pagsubok? Subalit ang katugunan ng Panginoon ayon sa istorya niya, kwentong yon na footprint in the sun. Ang sabi ng Panginoon, nung ikaw ay nasa gitna ng malaking kapagsubukan, kung bakit 2 lamang ang nakita mong bakas, ikaw ay aking kinarga. Kapatid at kaibigan, sa banal na kasulatan ay may napaulat na isang karanasan. Isa sa anak ni Jacob o si Jacob na naging Israel, ang pangalan niya ay si Joseph o si Jose. Nanapat ang lalaking ito. Mahal na mahal siya ng kanyang ama, subalit kinapuotan siya ng kanyang mga kapatid. Hindi lamang yun, yung inggit ay nangibabaw sa kanila, sa halip o sa kanyang mga kapatid. Sa halip na yung ipakita yung pag-ibig, ipadama sa kanya yung pag-ibig bilang kapatid, ang ipinakita ng kanyang mga kapatid ay yung puot. Kaya nung isang araw, siya ay inutusan ng kanyang ama na tingnan ang kalagayan ng kanyang mga kapatid sa bukid, samantalang sila nagpapastol ng kanilang mga kawan. At nung nakita ng kanyang mga kapatid siya, hindi nakita na siya ay isang kapatid, kundi ang nakita ay isang kaaway. Kaya ang ginawa ng kanyang mga kapatid ay inilagay sa balon. At pagkatapos nito, ang kanilang ginawa ay pinagbili. Napunta sa Egypt, at naging master niya si Paraon. Kaibigan, ang karanasan ni Jose ay katulad ng karanasan ng ating Panginoon. Kung papaano si Jose ay pinagbili ng kanyang mga kapatid sa 20 putol na pirasong pilak, ang ating Panginoon ay ipinagbili ng 3 pirasong pilak. 30 pirasong pilak, kaibigan. At kung papaano
kinapuotan ang lalaking ito ng kanyang mga kapatid, ayon sa Biblia, ito ang ating mabasa. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 at 11, ang wika ng Biblia ay ganito. Siya'y nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa magitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Alam mo kaibigan kung bakit si Jose ay hindi tinanggap ng kanyang mga kapatid ay sapagkat yung inggit, yung puot ang naghahari sa kanilang mga puso. Hindi ba kaibigan kapag merong inggit ang isang tao sa kanyang kapwa, sa halip na siya mag-focus sa kanyang accomplishment sa buhay, sa kanyang nagawa, nakafocus siya sa accomplishment ng kanyang kapwa. Kaya nga, yung bagay na yon, sa halip na siya'y magbigay ng papuri sa Panginoon, ang salitang envy o inggit ang naghahari sa kanyang puso. Ganito ang nangyari kaibigan kay Joseph, na katulad din ang nangyari sa ating Panginoon. Ang sabi nga mismong kanyang sariling pamilya, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kabayan ay hindi siya tinanggap. Siya'y napunta sa Egypt, sa lugar ni Paraon. At naging master niya si Potiphar, isa sa sundalo ni Paraon, at siya ang tagapamahala sa security ng hari. At ang wika ng ating Biblia ay ganito, kaibigan. Bagamat siya ay napunta sa Egypt, sa Ehipto, merong patotoo ang ating Biblia ang sabi sa Kapitulo 39, ating simulan sa versikulo 1. At ibinaba si Jose sa Ehipto, at binili siya ni Potiphar, puno ni Paraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. Kaya kung papaano ang ating Panginoon ay pinagbili kaibigan sa 30 pirasong pilak, si Joseph ay ganun din. Kaya merong comparison sa buhay ng ating Panginoong Jesus at gayon din sa lalaking ito. At samantalang siya ay nandoon, naging slave ni Paraon. Marahil sa kanilang tahanan ay nadadama ng isang pag-ibig sa kanyang ama, subalit puot sa kanyang mga kapatid. At ang wika ng istorya sa Biblia, siya'y ginagawa ng mga tunika at mga damit ng mga gara. Subalit kaibigan, sa pangyayaring ito, yung tunika na damit na ginawa ng kanyang ama ay itinubog sa dugo ng kanyang mga kapatid, at ito ay pinakita sa kanilang ama, kaya ang kanyang ama ay naniwala para bagang siya'y nilapa ng mga hayop. Subalit siya'y pinagbili ng kanyang mga kapatid. Subalit, bagamat siya ay nandoon sa Egypt, kaibigan, ang sabi sa versikulo 2, at ang Panginoon ay suma kay Jose, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoon, taga-Ehipto. Iyong pansinin, kaibigan, siya'y pinagbili, naging alipin siya, pero ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay sumakanya. Marahil isipin natin, bakit ang lalaking ito ay nakaranas ng malaking pagsubok, nakaranas ng pagmaltrato, pero ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay sumasa kanya. Kaibigan, sa iyong karanasan, na katulad ni Jose, na bagamat nakaranas ng ganong klaseng mapait na karanasan, pero ang sabi ng Biblia, kaibigan, ang Diyos ay sumasa kanya. Nakatulad ng footprint in the sand, ng wika doon samantalang siya nasa gitna ng malaking kapagsubukan, siya'y kinarga ng ating Panginoon. Kaya nga, ang wika ng ating Biblia, si Jose ay naranasan niya ang pagiging isang slave, pero ang Diyos ay sumasa kanya. Sapagkat si Jose ay isang tapat na lingkod ng Diyos. Sa kanyang paglilingkod ay nakita sa kanya ang isang uri ng paglilingkod ng isang tunay na anak ng Diyos. Kaibigan, sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng maraming mga kabagabagan sa buhay na ito,
tayo ay kinakailangan magpakita na tayo ay tunay na lingkod ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, sa kabila ng tayo ay nasa isang maselan at hindi magandang karanasan. At ang wika ng ating Biblia, kaibigan, ito'y patotoo ayon sa versikulo 5 at 6 ng aklat ng Henesis sa Kapitulo 39, magpatuloy tayo. At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng tagahibtong yaon dahil kay Jose. Look at that, kaibigan. Ang wika ng Biblia, bagamat si Jose ay isang alipin sa tahanan ni Potiphar, pero nakita na samantala siya nandoon, siya ay pinagpala ng Diyos at ang tahanan ni Potiphar ay pinagpala rin ng Diyos. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam ng anumang kanya liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Tingnan mo, kaibigan, ang lalaking ito ay isang, sabihin natin sa panahon na ito, ay may pagkamagandang lalaki. Maganda ang kanyang mukha, pogi. At dahilan sa pangyayaring ito, kaibigan, siya nakaranas ng malaking pagsubok sa buhay niya. Anong pagsubok na yon? Bagamat ang kanyang Panginoon na si Potiphar ay pinamahala ang lahat ng mga bagay sa kanya, maliban sa kanyang asawa at sa kanyang kinakain na tinapay, pero ang naging pagsubok sa buhay niya ay ang asawa ni Potiphar. Alam mo, kaibigan, sa buhay natin, dumarating ang malaking kapagsubukan. Nakakaranas tayo ng ganon. Kung minsan hindi natin maaring masabi at hindi tayo maaring mamili anumang klaseng pagsubok meron tayo sa ating buhay. Marahil kung minsan ang ating pagsubok mismo ang ating mga kasambahay, mismo ang ating mga kamag-anak, mismo ang ating mga mahal sa buhay. At sa pangyayaring ito, araw-araw, kaibigan, siya'y tinutukso ng asawa ni Potiphar. Marahil sabihin nating ang palay na ang lumalapit sa manok. Pero ang sabi sa ating istorya, ang lalaking ito, bagamat araw-araw siya'y tinutukso ng asawa ni Potiphar, hindi siya kumagat sa tukso. Alam mo, kaibigan, kapag ka ikaw ay tinutukso, ang tukso ay hindi isang kasalanan. Pero kapag ka ang tukso ay ginawa mo na, ito ay nagiging isang kasalanan. Malaking pagsubok sa buhay niya, kaibigan. Subalit ang namutawi sa kanyang mga labi, ang wika sa versikulo 9 ng Kapitulo 39, walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kung di ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang aking magawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Sa kanyang paniniwala, kaibigan, kung papatulan niya ang isang babae na may ibang asawa, ito ay isang kasalanan. Kaya sabi ng iba, noong dumating lamang ang 10 utos, kaya nagkaroon ng kasalanan. Hindi, kaibigan. Bagamat hindi pa nasulat noong panahon na yon ang 10 utos, alam ng mga anak ng Diyos na ang pakikiyapid, ito ay isang kasalanan, ayon sa sinasabi ng 10 utos. Kaya nga alam ni Jose na kapag siya ay nakisiping sa asawa ni Potiphar, ito ay isang malaking kasalanan sa buhay niya. At araw-araw siya'y tinutukso, pero ang tanging naisagot, kaibigan ng lalaki ito, hindi ko maaring magawa ang isang kasalanan sapagkat ito ay laban sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, araw-araw tayo ay nakakaranas ng malaking pagsubok. Kumusta, kaibigan, ang ating pakikibaka sa malaking pagsubok? Hindi natin kayang gawin na lumaban sa maraming pagsubok sa buhay natin, subalit nandiyan ang Diyos, kaibigan. Sinangangako at ipinangako nung una, ang wika niya, ako'y sumasa inyo.
Wala tayong kapangyarihan, kaibigan, laban kay Satanas, laban sa ating kaaway. Sapagat ang ating kalaban ay hindi nakikita. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating Panginoon, sa Kanyang pagiging matagumpay laban sa kasalanan, laban sa tukso, kaibigan, at siya namatay para sa atin. Ang sino mang tumanggap sa ating Panginoon at kilalanin ang Kanyang kapangyarihan, kaibigan, ikaw ay lalakas sa iyong buhay na bilang lingkod at anak ng Diyos. Kung kaya nga, ang lingkod ng Panginoon ito sa araw-araw, siya nakakaranas ng ganong klaseng karnasan. Subalit siya ay naging matagumpay sa kanyang buhay. Kaibigan, ang wika nga, kung ating ihasalin sa wikang Tagalog, itong sinasabi sa Ingles, hindi nating maaring ang ibon ay ating paalisin sa ating nalilipad-lipad sa ibabaw ng ating ulo. Pero pwede nating pigilan ng ibon na ito ay magkaroon siya ng pugad sa ating ulo. Kaibigan, sa maraming karanasan ng mga anak ng Diyos, oo nga, katulad ni David, si David ay nagkasala dahilan sa isang babae. Pero ang lalaking ito ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Pero si Joseph, siya nasubok sa ganong klaseng pagsubok, pero siya ay naging matagumpay. Nang ating Panginoon, ang wika nga sa Biblia, He was tempted in all points. Sa lahat ng bagay, siya'y sinubok ang ating Panginoon, pero siya'y nagtagumpay laban sa pagsubok. At nung siya ngayon ay nagkaroon ng isang kaso na hindi niya na ginawa, kasalanan na sinasabing kasalanan niya, pero hindi ginawa. Kaibigan, ang lalaking ito ay nabilanggo. Subalit, bagamat siya nasa loob ng bilangguan, nandun pa rin ang isang likas ng lingkod ng Diyos, ang anak ng Diyos. Alam mo kaibigan, nung siya nasa loob ng bilangguan, ang wika sa ating Biblia, siya naging pagkapala din sa mga bilanggo. At ginawa siyang tagapamahala sa mga nakabilanggo. At dahilan sa kanyang pinakitang magandang halimbawa, sa kanyang katapatan sa Diyos, alam mo kaibigan, pagka tayo tapat sa Diyos, hindi lamang tayo pagpapalain ng Diyos, kundi pa naman tayo ay maging pagpapala sa iba. Siya'y naging pagpapala sa isang bilanggo. Noong kanyang binigyan ng kahulugan yung kanyang pinakapanaginip. Ayon sa sinabi ni Jose, nabalik siya sa kanyang gawain na bilang siya ang nagdadala ng kopa ng hari. Pero yung isa kaibigan, sinawing palad. Ayon sa sinabi rin ni Jose. At samantalang si Jose ay nakabilanggo, ang sabi ng istorya, na naginip ang hari, na naginip si Paraon, at walang sino mang tao doon sa kanyang sinasakupan na maaring magbigay ng pinaka-interpretasyon o kahulugan ng kanyang panaginip. At ayon sa istorya, si Joseph o si Jose ang pinatawag sapagat naalala ng tagapagdala ng kopa ng hari na noong si Jose ay kanyang binigyan ng kahulugan ayon sa binigay ng Diyos na karunungan sa kanya, ang kanyang panaginip, ngayon ang hari ay pinatawag siya. Nang panaginip ng hari ay merong 7 baka na matataba at merong 7 bakang mga payat. At pagkaraan ng mga 7 bakang ito, kaibigan na matataba, na simbolo ng kasaganaan ng mga pagkain, trigo, sa bansang Hebto, ay naging kapalit naman ang isang malaking suliranin, walang iba ang kagutom. Kaya nga, yung 7 bakang mga payat ay simbolo ng kagutom sa Hebto. At hindi lamang sa Hebto, kaibigan, kundi pa naman sa buong lupain nung panahon na yon. Kaya napilitan ngayon ang mga kapatid ni Jose na bumili ng trigo sa Egypt. And to cut the story short, kaibigan, ayon sa storya, nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid. At noong nagpakilala na siya na siya'y kanilang kapatid, buhay pa siya, kaibigan, natakot ang kanyang mga kapatid. Pero nung sabi ng lingkod ng Diyos, Kapitulo 45, versikulo 7,
At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Kaya noong nakausap niya ang kanyang kapatid at noong kanyang pinakilala ang kanyang sarili, ang sabi niya, mga kapatid ko, hindi nyo kasalanan, ako'y nabilanggo. Hindi nyo kasalanan, ako ay inyong pinagbili, kundi ako ay pinauna ng Diyos para kayo ay maligtas sa tiyak na kagutom. Kaibigan, napakabuti ng Diyos sa iyo. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Inyo pong pinagkakalob sa amin ang kaligtasan, bagamat kami nakakaranas ng malaking pagsubok sa mga buhay namin, pero alam po namin, Panginoon, kayo ay sumasa amin sa gitna ng aming mga kapagsubok sa buhay. Pagpalain po niyo aking kaibigan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, muli kitang iniimbita sa ating muling pag-aaral, mga devotional message. At ako'y naniniwala kapulutan mo ng magandang aral ang binabanggit sa Bibliang buhay ng mga lingkod ng Diyos sa Biblia, katulad ng ating napag-aralan sa oras na ito. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Sa lahat po ng aming mga regular na taga-subaybay ng Hope Channel Philippines, maraming salamat po. Isang katuwaan para sa amin na kayo'y aming mapaglingkuran. Nais lang po naming malaman kung saan marami ang nanonood sa ating mga programa. Ang hiling po namin, i-text nyo po kami o kaya tawagan sa mga numerong nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen upang aming kayong maisama sa aming mga dalangin. Muli, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. IS Online Christian education at your fingertips. We all have needs, and we don't stop until we find the solution. Are you like Samuel? To succeed in business, he needs to upgrade, but his frequent travels prevent him from studying full-time. For various reasons, you may be like Samuel. And the good news is, the solution is now here. IS Online can give you the graduate education you need anytime and anywhere you are in the world for as long as you can connect to the internet. And IS Online is not an ordinary online graduate school. Here's what you get when you study through IS Online: academic quality, flexible student-centered classes, global perspective, faith presence, contextualized learning experiences, service-oriented program. So, what are you waiting for? Apply now to IS Online and make your dream of graduate degree a reality. Choose from 13 fully online programs in the fields of business, education, public health, and religion. With IS Online, you can now experience affordable and quality Christian education. Experience IS. Experience success.